Hi, cooks! Dito pa rin daw sa Santo Tomas, Batangas at this time, nagpe-prepare naman kami ng dinner. Ayan, kasama ko dito si Ate May. Ayan, so kaway-kaway. Ayun na nga, so sabi ko kay Ate May, i-separate na namin yung mga vegetable for tonight and for tomorrow, ganun. Walang bell pepper. Nagpakita na yung bell pepper. Nagparamdam na siya. So, ayan na, nag-chop na ako ng mga gagamitin ko sa aking chop suey. Ayan. Alam niyo ba na sobrang ganda ng peeler ni tita? Ang bigat. Pang mayaman talaga, ganun. Tapos dito, sinabi ko sa kanila na konting teknik lang naman para hindi maging madakta yung sayote habang hinihiwa. Tapos dito, syempre, kailangan pag may gulay, may fish. Ayan. So, mag-fry tayo ng galunggong. Ayan. So, inumpisahan ko lang and then sabi ko kay Ate May, ituloy niya na kasi maliligo muna ako dahil sobrang init mga mi. So, ayun na nga, bagong ligo na ako. So, dito, dinudurog ko lang yung mga balat at ulo ng hipon. Tapos, ayan na nga, magigisa na tayo ng mga aromatics. And then, after magisa, isa-set aside muna yan. Igugulong naman natin ngayon dyan yung mga laman ng hipon. Ganon. Wala lang, pero pwede mo naman pagsamahin kung gusto mo. And once na ganyan na nga yung kulay, at wag nyo naman lamugin. Kumbaga, parang pag nag-orange na siya, ay okay na siya. Iset aside, and then ibabalik yung mga aromatics, yung mga bawang sibuyas. Tapos, iduna muna natin syempre yung carrots kasi yan yung pinaka matigas sa lahat ng mga gulay sa chop suey. And then yung sayote. Tapos ayan na nga yung pinagpakuluan ng mga hipon, yung ulot balat. Tapos sabi ko kay Ate May masisimot pa ako dyan. Kaya dinurog-durog ko pa siya ulit. Ayun, tignan nyo, kumatas naman, diba? Ay, sobrang sarap yan, mga mi. Kahit hipon lang yung sahog niya. Uy, hipon lang. Ano kaya, bongga kaya yung hipon, diba? So, yung pinakasarsa natin dito is yung pinagpakuluan lang ng hipon. Tinimplahan ko na yan ng oyster sauce. Ayan na yun, yung pinaka-water. Dahil tinubigan ko yung oyster sauce, sayang naman. Naglagay ako ng liquid seasoning. Tapos, yung pinakamanipis na gulay, yun na yung hinuli. Ayan. And then, syempre, kailangan mong imekos-mekos. And after that, ilagay na yung hipon. Slurry, kasi maganda yan, medyo malapot. Pasensya na kayo sa boses ko, mga mi, kasi bagong gising ako. At alam niyo na yan, pepper is life sa akin, kaya maglalagay ulit ako ng paminta. Ganun. So, ayan, luto na yung ating chop suey. Simple, pero napakasarap. Alam niyo mga miss, sa totoo lang, hindi naman kailangan na kada magluluto tayo ay dapat kompleto yung chop suey natin. Dapat may itlog ng pugo. Dapat may manok, may atay, gano'n. So, kailangan kung ano yung meron sa atin, yun ang lutuin natin. Kumbaga, makatotohanan lang tayo dito. At ito na nga, no, sabi ni Ate May, meron daw silang atsara. At match na match yan sa ating galunggong. Tapos meron din akong dyang suka na merong pipino. Ay, talaga namang mapapakain malala kami nito. Ganito talaga yung mga gusto kong inuulam. Yung mga isda, gulay. Tapos alam niyo ba na nagluto si tita ng ginataang langka? Ay, ang sarap niyan. So, paano mga mi? Kain malala na naman. Thank you for watching. Spread the love. Bye! More. Rice pa more. Sarap. O, kasi balong luto natin. Yes, dalawa kami dyan.